In this video, update lang tayo sa mga kaganapan sa market. I-check natin yung price action ni Bitcoin sa monthly, daily, and weekly. Visa naglabas na ng sarili nilang tokenized asset at Dion Protocol, launch ODC ang kanilang Layer 1 blockchain. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Unahin natin itong news about Visa. A global financial services company ay pinasok na rin ang mundo ng tokenization dahil nag-introduce na sila ng bagong product, ang Tokenized Asset Platform or VTAP, na tinitingnan na isang major step para sa mga bangko na makapasok sa blockchain and digital assets. Ang mangyayari kasi nito, ang Visa ay mag-o-offer sa mga banks ng paraan para makapag-issue sila ng kani-kanilang fiat-backed token sa Ethereum network. Pinasimpleng paraan ng paggamit ng RWA sa banking. Magagamit ang mga tokens na ito to streamline cross-border transactions, particularly sa mga businesses. Ang konsepto kasi ng tokenization ay dalahin ang traditional assets like currency at magkaroon ng digital representation sa blockchain. Ang Visa's fiat-backed tokens will be pegged to real-world currencies tulad ng US dollar para masigurado yung stability ng token at ma-reduce ang volatility. Na alam naman natin na nature ng crypto at ang involvement na ito ng Visa sa tokenization space ay maituturing din na significant ang contribution for the mainstream adoption of digital assets. Ang mga business ay pwede nang mag-send ng money across borders ng mas mabilis at mababa ang fees kumpara sa traditional methods. Makakatulong ito para mas maging efficient ang international payments. Makapagbibigay din ito ng much better security dahil ang mga tokenized assets, since gumagamit ito ng blockchain, mas nare-reduce yung risk of fraud. Ang pinaka-main goal ng fiat-backed tokens na ito ay yung seamless integration niya sa existing financial system. Nagkakaroon ng bridge between traditional finance and blockchain technology. Sinisigurado din ng Visa na ang mga tokens ay susunod sa regulatory standards at sa ganitong paraan mas magiging appealing ito sa mga institution na i-adapt ang cryptocurrency. Another good news ito sa crypto industry, sabi nga nila, tokenization is the next big thing in crypto. This is a $16 trillion market potential na manggagaling sa Visa. Ang tokenization is still new, kaya in the following years, mas marami pang mga company and businesses sa traditional finance ang gagamit nito. Other news natin, update naman tayo sa Dion Protocol. They already launched ODC, a groundbreaking Layer 1 blockchain na nakadesenyo para i-prioritize yung sustainability ng paggamit ng green energy to power its operations. Ito yung response ng project sa concerns about the environmental impact ng blockchain na mataas daw mag-consume ng energy katulad ni Bitcoin. So Dion Protocol nag-o-offer ito ng more eco-friendly alternative without compromising security or performance. So i-utilize ni ODC yung renewable energy sources. Mas mababa yung carbon footprint nito kumpara sa ibang mga blockchain at yung focus nito sa sustainability ay posibleng maka-attract sa mga businesses and governments na naghahanap ng green blockchain solutions. Align din ang ODC sa global goals of reducing carbon emissions. Aside from sustainability, ang Dion Protocol ay nakafocus din sa pagbibigay ng high scalability na vital component sa pag-handle ng malalaking transactions. At dahil ito ay Layer 1 solution, meron itong sariling blockchain infrastructure at hindi nagre-rely sa ibang mga blockchain like Ethereum, kaya nasa kanila ang fully control ng performance and energy usage. At ang Layer 1 na ito ay compatible din with decentralized application and smart contract na magagamit sa iba't ibang projects like finance, supply chain management, etc. Isa sa mga low-cap coin na nireview ko na din dito sa channel at maganda din ang performance nito kumpara sa ibang mga altcoins. Kamustahin naman natin ang mga Bitcoin retail. Bumabalik na ba sila? Kasi ang isa sa tinitingnan at pinagbabasihan dito ay yung mga crypto apps like Coinbase. Kapag yung popularity nito ay umaangat, ibig sabihin maraming gumagamit at nagkaka-interest sa crypto. Kasi naka-experience daw ng resurgence in popularity si Coinbase. Pumasok na ulit ito sa top 400 apps globally as Bitcoin retail interest shows signs of a comeback. Ano kayang rason kung bakit bumabalik na ang mga retail? There are several factors. Medyo napapansin siguro nila yung stability ng price. Umaangat ng paunti-unti. Nag-i-improve din yung sentiment.
walang masyadong bad news na lumalabas. Hindi kasi ata interesado yung mga tao kapag yung price ni BTC ay nasa around 60,000. Noong nagdaang bull market sa kasagsagan ng bull run, ang Coinbase application nasa top 175 apps at during bear market naman nasa below 500 ito. So kung nasa above 400 na ito ngayon, ibig sabihin marami na ulit nagre-reinstall ng app. And it always happen when Bitcoin is testing its previous all-time high. Patulad noong November 2020, noong nasa 20,000 price level si BTC at noong March 2024 noong naglalaro yung price ni BTC sa 69,000 to 74,000. Retail is always interested if the price of the market is high. Buy high, sell low. That's the nature of human. People are getting excited when the price is high. Although, matatawag din naman tayo na retail traders and investors, pero tayo ay mga crypto enthusiasts and we are more aware how crypto works. Ang tinutukoy kasi na retail dito ay yung mga average individual na nagpa-participate lang sa crypto if the sentiment is good, if the market is green, kapag bull market lang. At kung pinapanood mo itong video at lagi kang updated sa crypto, even in a bear market you are here, then you are a well-informed investor and will surely outperform them in terms of decision making sa pag-i-invest. Now, i-check naman natin yung price action ni BTC. Now, this time, bisitahin natin yung monthly chart. Kasi September 30 ngayon, October na bukas. This monthly candle will close very soon. Wala naman sigurong bad news na lalabas mamaya na biglang magpapabagsak dito. Kapag nag-close ang September above 65,000, katulad ng sinabi ko sa inyo sa mga previous analysis natin, we are bullish. Dito magsisimula ang bullish momentum. Ang kailangan niya lang naman ay basagin yung pattern na ito, create a new all-time high, then papasok yan sa price discovery. By looking this monthly price action, that is very possible. Kung bababa tayo ng weekly, we have a 3 consecutive weekly candle, solid green candle. Although nangyari din ito dito banda, ang kaibahan mas malakas ang selling pressure dito. Kasi naitulak pa ibaba, nag-bounce lang ulit dito sa bearish weekly order block. And then the following week, huge rejection. And now, medyo nakalagpas na ito sa swing high without a significant rejection yet. Baba tayo sa daily. Mas nakikita na natin yung short-term price action. There is a resistance on that area na itinutulak siya pa ibaba. Although okay lang naman na mag-retrace yan kasi malayo na din ang itinakbo ng price. From the low of 52,000, ito lang yung retracement niya. Ito kasi it's just a consolidation. Hindi siya nag-retrace. So price retracement is acceptable. Hanggang 61,000, wag lang siyang aabot sa 57,000 price level kasi it's a sign of weakness. A better price action is dito lang siya magpabalik-balik then pump. Sign yon na buyers are defending the price. They are willing to buy on that area. Mas mataas yung chance na basagin niya yung 69,000 resistance. Break the trend and create a new all-time high. Again, ang pinapakita ko lang sa inyo ay yung mga possible scenario kapag na-reject siya dito na hindi natin isinasantabi. This is the acceptable area. Kapag mas malalim, we are back to neutral level. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.